Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang pag-usapan po, ano? Ito hong tila urong-sulong na desisyon ng Malacanang na magbenta po ng 20 pesos per kilo na bigas, ano po, sa Visayas, mga kabida. Ano? Ito po, may balita, ito hong Inquirer.net, ano? Ang title po ng kanila pong balita is Palace Open to Deferring Start of 20 pesos per kilo Rice Project. Ayan. So, dito pa lang sa headline mga kabida, tila nagdadalawang isip po. Ano, ito hong palasyo po ng Malacanang, ano? Kumbaga, hindi ho sila definite na ilo-launch ito hong 20 pesos per kilo na bigas. Supposedly, kahapon sana yon, ano? At may balita, ngayon na naman daw. Okay? So, titingnan natin kung matutuloy po ba ito ngayon. Ano po? Na? Ito, babasahin ko lang po. Itong balita po nila mga kabida. Ano po? Na? Malacanang is open to the proposal of the Commission on Elections to delay the implementation of the sale of rice at 20 pesos per kilogram in the Visayas and in Kadiwa stores due to the ban on election spending 10 days before the May 12 polls. Ang sabi po mga kabida ni Yusek Castro sa isang press briefing ho kahapon, ano? If that is the suggestion and policy of COMELEC Chair George Erwin Garcia, then we will open to that. Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro told reporters on Wednesday. Ayan. So dito pa lang mga kabida, medyo hindi ho sila definite, no? Kung itutuloy, ito hong kanila hong launching ng pagbenta ho ng 20 pesos per kilo na bigas dyan po sa Visayas. Ano? Kasi ho, kung maalala po ninyo, unang schedule is nung April 28 and then naging May 1, ano? And then hindi natuloy, so posibleng May 2 ngayon. I don't know kung matutuloy po ba ito, ano, mga kabida. At meron naman pong proposal at open po dito yung Malacanang na after election na lang daw, ano, ito hong pagbenta po ng 20 pesos per kilo na bigas. Ayan. Tutuloy po natin. Although the COMELEC exempted the program of the Department of Agriculture from the 45-day prohibition on the disbursement of public funds before Election Day, it was not clear if the sale of cheaper rice tax was also exempted from the election spending ban from May 2 to May 12. Ayun. So, ibig sabihin, hindi ho sila sigurado kung kabilang ba ito hong pagbenta po ng murang bigas mga kabida, no? Sa exemption po ano na nakuha ho ng Department of Agriculture mula sa COMELEC. Okay? Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. said the project would be deferred until after Election Day if they fail to secure the approval of COMELEC. The DA has yet to receive any notice from the poll body as of this time. So meaning, kahapon po ito, hindi pa po nila natanggap yung approval po ano, na pwede ho silang magbenta po ng bigas mga kabida sa halagang 20 pesos per kilo. Presumably, kung wala ho silang natanggap po kahapon, so posibleng hindi matutuloy today ito hong pagbenta ho ng bigas ng tig 20 pesos per kilo, mga kabida, no? So aasahan po natin ito na ito po ay matutuloy after election na po, ano? Okay? Yung mga tao dun sa Visayas, excited na masyado, ano? Dun po sa announcement po mga kabida ng Malacanang na magbenta ho ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo. In fact, yung Mindanao at saka yung Luzon, medyo nagsiselos na po ano kung bakit sa Visayas lang po ang launching, ano? Kung tutuusin po mas marami hong mahihirap na lugar, probinsya mga kabida sa Visayas at saka sa Luzon. All right? So yun po yung problema po dito. Yung atat na po yung Malacanang mga kabida na i-fulfill yung campaign promise po ano ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tsaka pa madiskaril ano mga kabida dahil ho dito sa ban po ng COMELEC ano pa na
Okay, actually pwede itong gawin kung meron pong exemption mula sa COMELEC. Tapos ang problema lang kasi po dito is mismo yung COMELEC nag-suggest na wag muna ngayon, after election na, ano, para hindi daw makulayan yung pagbenta ho ng 20 pesos per kilo na bigas mga kabida, which is true, no? Meron pong sense mga kabida yung proposal. Kasi ho, yun nga eh, ang tagal na po itong promise na ito, ano? Pero bakit po itinaon sa election period? Yun yung question po ni Vice President Sara Duterte mga kabida, yung timing mismo. Kasi hindi ho maiwasan po mga kabida na makukulayan talaga, no? Yung duda ho ng mga tao na posibleng ginagamit lang po ito para ho sa election. Di ba? So, tama yung proposal po ng COMELEC. Para po maiwasan po ito, dapat ipagpaliban mo na. O di kaya, ginawa po nila ito 2 years ago. Or, di ba? Mga kabida. So, yun. Ang problema po dito, parang pinilit po, ano? Para lang po, maka-recover dun po sa trust ratings at saka performance ratings po, ano, ng Pangulo. Sa latest survey po mga kabida ng Pulse Asia. So, yun. Hindi ho makapag-desisyon. Okay? Kasi ho, kung definite yung Malacanang po makabida na i-launch talaga itong proyektong ito, wala hong makakapigil po sa kanila, ano? Pwede ho silang humingi sa COMELEC ng exemption. Kasi ho, unang-una, pinagbigyan na po ang DA ho dito, ano? 45 days yung yung disbursement po ng public funds, ano? Ito kaya na mas importante po ito mga kabida, no? So most likely, posible hong pagbigyan sila muli, ano? Dito ho sa proyektong ito. Subalit, ito pong si Chairman Garcia nag-propose para ho walang gulo at wala hong chismis po mga kabida, nag-propose po itong si Chairman Garcia na ipagpaliban na lang po, ano? Para ho fair, para wala hong masabi po ang taong bayan po mga kabida. Lalong-lalo na po, ito hong mga kritiko po ng gobyernong ito, ano? So, yun po. So, posible hong hindi ho matuloy ito hong pagbenta ho ng 20 pesos per kilo, ano? Depende na po yan kung ididiin talaga, no, ng Malacanang at ng Department of Agriculture na bigyan po sila ng exemption mula sa Commission on Elections po mga kabida, no? Para lang po matuloy ito hong pagbenta po ng bigas. Gaya ng sinabi ko po kanina, hindi ho maiiwasan po na meron na pong mga excited na mga kababayan po natin sa Visayas, no? Na bumili po dito ho sa bigas na ito, ano? Okay? Pero yun nga, yung kanila hong excitement po medyo barado po ngayon. Dahil ho dito sa statement po ano ni Undersecretary Jose Castro mga kabida na open ito hong Malacanang na ipagpaliban ito pong pagbenta ho ng 20 pesos per kilo na bigas. So I think DA was hoping na mabigyan po sila ng exemption, ano? Pero ang sabi po ni Secretary Laurel, kung hindi ho sila mabigyan po ng exemption mga kabida mula sa COMELEC, no, dito ho sa kanila pong proyekto, wala ho silang magagawa kundi sundin yung utos po ng COMELEC na ipagpaliban na lang at after election na lang po na tuloy ito hong proyektong 20 pesos per kilo na bigas mga kabida. Bakit po nagkaganito? Bakit po ini-entertain po ng palasyo po ng Malacanang mga kabida ito hong possibility, no, na after election na lang po ang pagbenta ho ng 20 pesos per kilo? Kasi ho, minadali kasi ito. Kung ito ay pinag-isipan at nabuo ang plano prior to the election period po mga kabida, tapos na sana, no? Planchado na sana ito. Kaso lang, nabuo ito mga kabida after lumabas yung Pulse Asia survey na bumagsak yung trust ratings, ano, ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yun yung medyo hinala po ano ng mga kritiko po ng Pangulo, ano, ng Malacanang, na nabuo po itong proyektong pagbenta ho ng 20 pesos per kilo na bigas mga kabida
bilang damage control, ano? Okay? After lumabas yung Pulse Asia survey na bumagsak yung trust at saka performance ratings, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw tungkol ho dito mga kabida, ano? You can comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.